Magandang araw muli sa bawat isa at papatuloy tayo muli sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa mga salita ng Diyos, particularly sa mga nangyayari sa ating mga paligid ngayon. Noong nakaraang video, nagtalakay tayo tungkol sa Book of Psalms chapter 83. Yung gera patungkol sa mga nakapalibot na bansa ng Israel, the immediate surrounding nation of Israel, na nangyayari sa ngayon. Pero alam niyo ba mga kapatid na hindi lang yun yung gerang kakaharapin ng Israel. After that war, ang sinasabi ko rito, yung gera ngayon sa bansang Israel, matatapos yan. And then, meron pa ulit isang gera na kakaharapin yung bansang Israel, which is recorded in the book of Ezekiel, chapter 38. So yung Ezekiel 38 war, yun ang ating aralin ngayong araw na ito. So what is Ezekiel chapter 38? Ito yung binabanggit ng Bible. Mabasahin natin. Son of man, set your face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. Verse 4. And I will turn you back and put hooks into your jaws, and I will bring you forth, and all your army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company of bucklers and shields, all of them handling swords. So mayroong binabanggit yung Book of Ezekiel tungkol sa gera na ito, nakakaharapin ng bansang Israel. And the Bible says, tinutukoy niya rito yung Gog, which is the chief prince of Meshech and Tubal, the land of Magog. Ano yung lugar na ito? Ano yung bansang ito? Ano yung doon sa current map natin ngayon, nasaan ba ito siya? Saan ba natin ito makikita? No. Ang Biblia, mayroong mga description tungkol dyan. No? And then, babasahin lang ulit natin yung sinasabi ng Bible. Ezekiel chapter 38 verse 14, Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord, in that day, when my people Israel dwells safely, you shall thou not know it? And you shall come from your place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a great army. You shall come out from your place out of the north place, out of the northern parts. Now, titingnan natin yung bansang Israel. Ang northern part niyan, dadalawa lang yan ang tinatamaan yan, Turkey and Russia. And yet, marami pa kasing binabanggit dito ang Bible kung bakit ang tinutukoy talaga nito is Russia. No? Magog, Meshech, Tubal. Magog is a place in the Bible na kung saan ito yung bandang Russia talaga, no? According to some scholars. Tinutukoy ito yung Russia na part. So therefore, yung Gog na binabanggit dyan is a leader. No? The chief prince of Ros. Leader siya ng lugar na ito, the land of Magog. And if Magog is said to be Russia, then of course, yung leader ng Russia ang binabanggit dito. One day, the Bible says, kagaya ng binasa natin kanina, set your face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech, Tubal, and prophesy against him. Sa version, binabanggit doon, the prince of Ros, Meshech, and Tubal. No? Ros na kahalintulad rin ng salitang Russia. Where is Gog coming from? The Bible says he will come from the northern parts of Israel. No? Palagi nating tatandaan, mga kapatid ko, sa Bible, pag pa north, west, east, and south, ang point of reference palagi niyan is Israel. No? In fact, hindi lamang sa mga biblical na mga bagay-bagay, kahit nga yung geopolitics natin ngayon. Pag sinasabi nating west, alam natin kung anong mga bansa yon. West is, ito yung Europe, and then US,
Pag sinasabi nating North, alam natin yon, Russia. Pag South, ito yung African yan, African countries. East, ito tayo naman dito, China, Pilipinas. So, dito sa Bible, binabanggit dyan is from the northern parts. Iisa lang, dalawang bansa lang yan sila, northern parts ng Israel. Turkey at saka yung Russia. Pero, ang binabanggit talaga ng Bible dito is Russia. Gog is coming from the northern parts of Israel, which is Russia. Ano yung mga bansa na kakasamahin ng Russia sa mga araw na yon? This is what the Bible says in Ezekiel chapter 38 verse 5. Persia, Ethiopia, Libya with them, all of them with shield and helmet. Gomer and all his hands, the house of Togarma and the north quarters and all his bands, and many people with thee. Be prepared and prepare for yourself, for all your company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. Persia, Ethiopia, Libya, lahat yan, alam naman natin hindi na bago yung mga pangalan na yan, maliban sa Persia, pero tinalakay na natin ito ng mga nakaraan. Persia is Iran, no? Iran, dating Persia yan. Ngayon, Iran na siya. Ethiopia, hindi na babago yan. Libya, hindi rin nababago yan. Ang bago lang din dyan is yung Togarma and then yung Gomer. Now, where is Togarma and where is Gomer? According ulit sa mga scholars, ang Togarma, ang Gomer, ito ay nasa may bandang Georgia at saka Armenia or dito sa eastern part ng Turkey. Sa gitna ng Turkey at saka ng Armenia, makikita natin dyan yung Togarma. Gomer, on the other hand, is sa may bandang itaas ng Georgia. Halos pasok na siya doon sa may Ukraine at saka sa Russia. So ito yung dalawang lugar na ito. But the same, galing din sila sa northern parts ng Israel na talagang tumutukoy doon sa salita ng Diyos na manggagaling dito yung mga armies na ito na pamumunuan ng Russia. Kailan aatake? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? This is what the Bible says in verse 11. And you shall say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely. All of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Kailan mangyayari na ang Russia ay i-occupy din niya yung Israel o pupunta rin siya sa Israel kasama ang maraming mga bansa? Iran, Libya, Ethiopia, Gomer, Togarma, or ito yung bandang Turkey. Kailan mangyayari? It will be on a time when Israel dwells safely. No? Kasi mga kapatid, kagaya ng binanggit ko kanina, may gera ngayon na nangyayari sa Israel. No? At ang nakikipaggera dyan, ito yung mga bansa na involved doon sa Book of Psalms. Palestine, yung Lebanon, lahat ng yung mga lugar dyan na nakapalibot sa Israel. But the Bible says that yung Gog ay pupunta rin dito sa Israel, which is Russia. Pupunta rin siya. Kailan yun? When the time when the people of Israel are dwelling safely. Ibig sabihin, at rest daw, sabi ng Bible, mapayapa. In fact, the Bible says sa panahon na walang mga walls ang mga kabahayan dito. So, ibig sabihin, mapayapa. Hindi mangyayari yan sa ngayon kasi magulo doon ngayon sa Middle East, magulo ngayon sa Israel. Currently, may nangyayaring gera dyan. So, ano ang mangyayari dyan? No? Pero sinabi na rin ng Biblia na darating yung Russia dyan na may mapayapa, may kapayapaan. So ito yung mga senaryo na po pwedeng mangyari na sa gerang nangyayari ngayon. Number one, first scenario, pwedeng yung Hamas, pwedeng yung Hezbollah, at saka yung Houthis is mawala. No? Nanalo ang bansang Israel sa gera at nagkaroon ng kapayapaan doon sa bansang Israel. Kasi hanggat nandyan yung Hezbollah, ang Hamas, remember, these militant groups na itayo ito, their goal is the annihilation of Israel. Ito rin yung sinasabi ng Book of Psalms, chapter 83. No? Come, let us band together so that Israel may be remembered no more. Ito yung the very reason bakit yung Hezbollah, yung Hamas ay naitayo, kung bakit nandyan sila. So, ibig sabihin, hanggat nandyan yung Hezbollah, nandyan yung Hamas,
Ang goal talaga nila nito is to annihilate Israel. Kumbaga ang Israel, kung bakit gusto niyang girahin ang girahin ngayon yan, kasi wala talaga siyang ibang choice. No? Wala siyang ibang choice. Kasi pag hindi niya gagawin yon, sila naman talaga yung gigirahin ito. But the Bible says, magkakaroon doon ng kapayapaan dyan, bandang huli. In fact, ito yung binabanggit ng Bible. After many days, you shall be visited. In the later years, you shall come into the land that is brought back from the sword. It is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have always been waste, but is brought forth out of the nation, and they shall dwell safely, all of them. You shall ascend and come like a storm. You shall be like a cloud to cover the land. In verse 10, it shall also come to pass that at the same time shall things come into your mind, and you shall think an evil thought. Sa panahon na mapayapa yung bansang Israel. So, either na matalo yung Hamas, mawala yung Hezbollah, number one scenario yan, or ito yung pwede mangyari din, magkaroon sila ng pagkakasundo-sundo dyan, no? Maging matagumpay ang maraming mga bansa na nag-sponsor ng kapayapaan dyan. Maraming mga bansa, Turkey, mayroon na siyang ginawang pamamaraan dyan para may solutions na dyan. Even Saudi Arabia, of course, United States. So maraming mga bansa dyan ang gustong magkaroon ng kapayapaan dyan sa lugar na yan. Hindi nga lang siya nangyayari ngayon. Kamuntik-muntikan na, kaya lang yung October 7 last year, yung Hamas inatake yung Israel. So pansamantala, nagulo na naman sila. Pero hindi ibig sabihin, hindi tumitigil yung ibang mga bansa dyan na magkaroon ng kapayapaan. So in the end, I believe na yung kapayapaan makakapanatili dyan. Magkakaroon ng isang agreement, a military agreement or a peace agreement, magkakasundo-sundo sila dyan. Yung Israel, yung bansa na yan is magaganap na siguro yung matagal ng plano ng United Nations na ma-partition yung Israel. Hati-hati sila dyan. Which is, according sa binasa natin dito sa Book of Ezekiel, ganun yung mangyayari na yung mga kabundukan na dating wasted, pero ngayon pinaninirahan na mula sa iba't ibang mga bansa. So that will be another scenario, the most possible scenario na po pwedeng mangyari. Magkakaroon sila ng kasunduan dyan finally. Yung gusto siguro ng Amerika, kung ano man ang pwedeng mangyari, halimbawa, nanalo si Trump sa election ngayon at maipustro niya yung kanyang matagal na pinaplanong peace treaty dyan, mangyari yon, edi magkakaroon nga ng kapayapaan dyan, magkakasundo-sundo sila. But ito rin yung panahon sa kasunduan ito, the Bible says na yung Gog, magkakaroon siya na masamang isip sa kanyang isipan at sabihin niya, I will go into the land, pupunta ako doon sa lugar na ito, and I will go to them that are at rest, that shall dwell safely, dwelling without walls, and having neither bars nor gates. In fact, ito yung verse 12, ang binabanggit dyan is, to take a spoil, to take a prey, to turn your hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, and dwell in the midst of the land. So, inisip ng Gog na pumunta dito sa gerang ito, pumunta sa Israel, no? To invade Israel or kung ano man ang gagawin niya dyan. At the time na may mapayapa na siya, may kapayapaan na dyan. And his goal is to take a spoil, to take a prey. No? In contrast to the book of Psalms, 83 war, yung gera naman doon is the annihilation of Israel. Yung goal ng gera na yun is to annihilate Israel. Pero dito, yung binabanggit ng Ezekiel is to take a spoil, take a prey. No? Mapayapa yung lugar, so most probably nagkasundo-sundo na sila dyan, pero hindi natin alam kung anong mangyayari dyan, but dumating sa point na yung Russia, yung Gog, nag-isip, siguro nadihado siya doon sa usapan, hindi nangyari yung mga
stipulations sila doon, yung mga napagkasunduan nila doon. And so siya ay pumunta doon to take a spoil. So the purpose of this war, ang goal ng war naman na ito is to take a spoil sa pangungunan ng Gog. Kasama na yung Persia, Iran, kasama niya yung Libya, kasama niya yung Ethiopia, kasama niya yung Gomer at saka Togarma, which is modern Turkey, Armenia, Georgia sa panahon ngayon, yung mga lugar na yan dyan. No? Yun yung mga bansa na makakasama ng Russia sa mga darating na araw. Ano ang mangyayari? Pagpunta doon ng Russia, of course, may magpro-protesta sa kanya. Hindi naman lahat sasang-ayon din sa kanya. No? And in fact, ito yung binabanggit ng Bible. In Ezekiel chapter 38, verse 16, Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish, and all the young lions thereof, shall say unto you, have you come to take a spoil? Have you gathered your company to take a prey, to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, and to take a great spoil? Sheba and Dedan, ito yung Saudi Arabia sa panahon ngayon. Ito yung mga tribo noon na dyan nakapwesto sa currently Saudi Arabia ngayon. At may binabanggit pa ang Bible dyan, Tarshish, no? With all the young lions thereof. Sino yung Sheba? Sino yung Dedan? Ito yung Saudi Arabia. Sino yung Tarshish? No, maraming mga interpretation dyan sa Bible, pero isa sa mga interpretation dyan is the United Kingdom. No? Tarshish is the United Kingdom. And siguro gagawa tayo ng isa pang video patungkol dyan. But in the meantime, gamitin natin yung interpretation na yan. Tarshish is United Kingdom with all the young lions thereof. No? Isa sa mga dahilan bakit United Kingdom yan because of the term young lions. Even until now, pag sinasabi natin lion, alam natin United Kingdom yan. No? United Kingdom. Alam natin yung bear, Russia yan, Russian bear. Alam natin yung eagle, agila, United States yan. But when we say lion, ito United Kingdom. And all the young lions thereof, ito ay tumutukoy doon sa mga bansa na galing din sa United Kingdom. Or ito yung mga kaalyado niyang mga bansa. United States, Australia, Canada. So ito yung mga bansa na kaalyado or galing dito sa United Kingdom, the young lions. Now, the Bible says, sila yung magtatanong doon sa kay Gog when he invaded the land of Israel. Ang tatanungin nila, have you come to take a spoil, to take a prey? No? Paano mangyayari yan? Most probably, doon sa United Nations, magpro-protesta sila doon. O tatanungin nila, ipro-protesta nila yung ginagawa ng Russia dito. At dito nga ay magkakaroon sila ng military confrontation. This is what happens. And I will call a sword against him throughout all my mountains, says the Lord God. Every man's sword shall be against his brother. I will plead against him with pestilence and with blood. And I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him an overflowing rain, the great hailstone, fire, and brimstone. So ito yung mangyayari na dito, na there will be a confusion among the invaders. Sila, maggigera-gera sila, mag-away-away. Every man's sword shall be against his neighbor, against his brother, sorry. So, mag-aaway-away sila, infighting. So, confusion, magkakagulo-gulo sila doon. But this will also be the time sa pagbabalik ng Panginoon. No? Parallel to what is happening here, of course, gagawin ko ito sa ibang video. Ito yung sinasabi naman ng Bible na, and I will gather all nations against Jerusalem, to battle Jerusalem. Dadalhin niya ang mga bansa doon.
And ito rin yung pagkakataon na ang Panginoon ay bumalik. The Bible says Jerusalem will be invaded, its houses destroyed, women ravaged. So masisira talaga yung Israel dyan. Wawasak siya. But that is the time when the Lord returns. Ang gera na ito in the book of Ezekiel is the trigger point by which Christ returned. In verse 18, and it shall come to pass at the same time when Gog will come against the land of Israel, says the Lord, that my fury shall come up in my face, my jealousy, and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel. Ang mga isda sa karagatan, the fowls of the heaven, the beasts of the field, and all the creeping things, all men that are upon the face of the earth shall shake at my presence. The mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. Now, of course, sa gera, hindi naman lahat yan is namamatay. No, meron talagang makakasurvive dyan. Mayroong mga hindi makakasama doon sa mga namatay. What will happen to the survivors? May plano ang Diyos dyan sa mga survivors yan, dyan sa book of Ezekiel. Ezekiel chapter 39 verse 2. And I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, and I will cause you to come up from the north parts, and will bring you upon the mountains of Israel. I will turn you back and leave but the six parts of thee. Yung 1/6 na yon, the Bible says, ito yung sinasabi rin ng book of Isaiah chapter 68. For I know the works and their thoughts shall come, that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, Lud, that draw the bow, to Tubal, to Javan, the isles afar off, sa lahat ng mga hindi nakarinig sa akin at hindi nakakita sa aking kaluwalhatian, they will declare my glory among the Gentiles. Sino yung magdi-declare na yon? Sino yung mag-proclaim na yon sa kaluwalhatian ng Diyos? Those that escape, those that survive. Ilan yun sila? 1/6. 6 part. No? So the survivors of this war, ang plano pala ng Diyos dito, the survivors of these wars will be sent among the nations. At sila yung magpapatotoo sa ating Panginoon. They will become the witnesses of the Lord. They have seen His glory. Nakita nila, bahagi sila ng gera. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ginawang himala ng Diyos. No? At sila yung magiging saksi doon sa mga bansa na pupuntahan nila. No? Sila yung sasaksi. So ito yung end time na mga ngaral ng salita ng Diyos. No? At sila, the Bible says, magpauwiin nila yung mga Hudyo na nandoon sa iba't ibang mga bansa. This is what happens to the Jewish diaspora. Yung mga Hudyo na napaalis sa bansang Israel dahil sa paghuhukom ng Diyos sa kanila. Until now, no? Until now. Kahit na may mga Hudyo na nandoon sa Israel ngayon at sinasabi ng marami, bumalik na sila. Yes, nakabalik sila, pero hindi yan talaga yung plano ng Diyos. Nandoon sila because what do we call the Zionist movement, no? Yung political will ng Zionist group. Nagsimula yan yung Zionism na yan. Ang pinaka-purpose nito is the return of the Jewish people to the land of Israel, the establishment of the nation of Israel. Yun yung Zionism. Maraming mga Hudyo ang nakabalik doon. In fact, nandyan sila, bansa na nga sila eh. Pero yan ba yung sinasabi ng Panginoon na ibabalik niya ang mga Hudyo sa lugar na yun? No, hindi. Nandoon sila because of the Zionist movement, not because of God's will. Kailan sila ibabalik ng Diyos? Kapag bumalik na ang Panginoon, saka sila ibabalik doon. At ito nga yung nangyayari dito. Lahat ng mga sundalo na naging survivor sa gera na ito, nagsaksihan nila ang ginawa ng Panginoon, ang mga pangyayari,
ito'y makukonvert ang mga ito, the conversion of these invading armies, they will be sent to the many nations at sila yung mga ngaral doon. At sila din yung gagamitin ng Diyos doon sa mga Hudyo na nasa ibang mga bansa upang pabalikin doon sa bansang Israel. Isaiah chapter 66 verse 20, and they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations, upon horses, upon chariots, upon mules, upon swift beast, to my holy mountain Jerusalem, says the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. So ito yung mangyayari dito. This will be the response of the Jewish diaspora. No? Ang mga Hudyo kasi doon, mga kapatid, nasa iba't ibang mga bansa ang mga Hudyo. May mga Hudyo doon sa bansang Israel. No? Pero yung bansang Israel, yung Israel ngayon, hindi yan sila isang grupo lang. No? Unang grupo dyan, siyempre, yung tinatawag na the Zionist. Ito yung gobyerno nila, the Zionist government. No? Political movement yan. No? Marami rin sila dyan. Ito yung mga leaders nila ngayon, yung mga Zionist. Pero hindi lang yan sila. Meron ding grupo ng mga Hudyo na tinatawag nating Orthodox Jews. Ito yung mga nakikita nating mga Hudyo na nakaitim ng damit, mahaba yung mga balbas, no? At may mga sombrero sila. Orthodox Jews sila. At ang paniniwala nila iba dito sa gobyerno. In fact, marami mga Orthodox Jews hindi nandoon sa Israel, nasa iba't ibang mga bansa. Bakit? Kasi ina-acknowledge nila na babalik sila doon, na magpapabalik sa kanila yung Messiah na hinihintay nila. At sa ngayon, hindi pa dumarating, and so hindi pa sila pumupunta doon. Meron lang mga nandoon na mga Hudyo na doon. Pero majority ng mga Orthodox Jews nasa iba't ibang mga bansa pa rin. And nakikita natin ang gera ngayon doon sa Israel, hindi sila pumapabor sa gobyerno nila. In fact, mas kumakampi pa nga sila sa mga Palestino. In contrast to the Zionist government na talagang gusto niyang alisin yung mga Palestinians doon sa Gaza, alisin. Yung mga Orthodox Jews, hindi ganoon ang paniniwala nila. Kaya nga pag sinasabi nating Israel, maraming grupo yan. Kakamali lang tayo na pagka-Israel, pati yung gobyerno, akala natin sila yung Israel na sinasabi ng Bible, sinusuportahan din natin kahit na binobomba nila yung mga Palestino doon. Maliban sa Zionist group na nandoon sa Israel ngayon, maliban sa mga Orthodox Jews, of course, andyan pa yung natawag natin mga secular Jews. Ito yung mga civilians. Ito mga civilians, ito nga rin yung nagrarally-rally ngayon doon sa Israel. Ayaw nila kay Netanyahu. Gusto nila itigil na rin pa, mag-usap-usap muna. Of course, yung si Netanyahu, ayaw rin niyang gawin yun. Bakit? Kasi pagka matigil yun, delikado rin siya. Baka pag nag-election, hindi talaga yan siya mananalo. Maraming ayaw din sa kanya. So, pag sinasabi nating Israel, marami yan, iba't ibang mga grupo. Sino yung sinasabi nating Israel? Mayroong sinasabi rin ang Panginoon ng mga Israelita niya, yung mga tao niya. Hindi lahat ng Israelita, Hudyo, is tao ng Diyos. In the same way, nang dumating ang Panginoon, hindi lahat ng mga Hudyo noon, naniniwala sa Kanya. Yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, hindi naman sa Kanya yun. Hindi naman naniniwala sa Kanya yun. Sila pa nga yung nanguna para ipapako siya. The same is true today. So pag sinasabi natin Hudyo, maraming grupo yan. So sino yung sinasabi ng Hudyo sa Biblia na sinasabi ng Bible, and all Israel will be saved? O sino yung mga piniling tao ng Diyos? No, sisinuhin natin yun kasi hindi lahat ng Hudyo, yun ay Hudyo ng Diyos. Okay? Now, what happens then pagkatapos ng mga bagay na ito? Babalik doon ang mga Hudyo pagkatapos ng Panginoon ay bumalik dahil sa pangangaral, dahil sa mga sinugo ng Panginoon na mga sundalo, yung lahat na pumunta doon sa Israel,
pinag-uwian or pinapunta sa iba't ibang mga lugar, sila yung mga sumaksi sa ating Panginoon. And then, this is what happens. In Ezekiel chapter 38 verse 16, and you shall come up against my people as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, I will bring you against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. So ito pala yung purpose ng gerang ito, no? So that God may be sanctified. In verse 23, the Bible says, thus I will magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. In Ezekiel chapter 39 verse 7, so I will make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name anymore, and the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Ang pinakadulo nito is the sanctification, the magnification, and the knowledge of the Holy One in Israel. Makikilala siya ngayon ng mga tao. Makikilala siya ngayon ng mga bansa. Ang pinakadulo, ang Diyos ay maitatanghal. Ang Diyos ay maitatayo. Just like noong una, palagi namang ginagawa ng Panginoon yan. Babalik tayo doon sa Egypt. Pag sinasabi ng Panginoon, sabihin mo kay Paraon, no, na palayain ang aking mga tao upang sila ay magsamba sa akin. Pupunta si Moses doon, pero patitigasin ng Diyos ang puso ng Paraon. Only in the end, para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ganon doon yung mangyayari dito. Ganon din yung mangyayari doon sa yung tinalakay natin noong una, yung gera doon sa Psalms 83. So again, to wrap it up, ito yung pangyayari mga kapatid. May gera ngayon kasalukuyan nangyayari, which I believe is the book of Psalms, chapter 83, war. Philistines, Lebanon, yung mga grupo dyan, yung mga tribo dyan, magsasama-sama para girahin ng Israel. And matatapos ang gera na yan, either sa dalawang senaryo, mawawala yung Hezbollah at saka Hamas, yung Houthis, at sila mawawasak, or magtatagumpay yung kapayapaan at magkakasundo-sundo, ang Israel ay paghahati-hatian at ang mga iba't ibang mga bansa pwedeng tumira doon. Magkakaroon ng partition diyan sa bansang Israel at magkakaroon ng kapayapaan, military, may proteksyon na mangyayari sa bansang Israel, military protection para wala ng gera, ang mga tao magiging mapayapa, but and the latter part of that agreement, ang Russia ay pupunta, bababa mula sa norte, mula sa northern parts, bababa siya, no? Kasama yung Gomer at Togarma, ito yung lugar ng Turkey or Georgia or Armenia, yung mga tribo na yan dyan, magbababaan yan. Ang kasama niya dyan sa gera na yan, Libya, kasama niya yung Ethiopia, kasama niya yung Iran, no, na maggigera doon. And then, Saudi Arabia, UK will protest most probably at the United Nations, dito sa, kung ang United Nations ay nandoon pa sa mga panahon na yan, iproprotesta niya yun, yung ginagawa ng Russia. Pero magtutuloy-tuloy dyan, maggigera, magkakagulo, no? Sila rin maggigera-gera. And this war will trigger the return of the Lord Jesus Christ. His feet will stand at the Mount of Olives. Magkakaroon ng great shaking, earthquake, the Bible says, matinding earthquake ang mangyayari, pagyanig ang mangyayari, maraming mamamatay, no? And then, maraming mamamatay pero hindi lahat. There will be survivors in this particular war. At yung mga survivors na ito, ng gera na ito, sila yung pupunta naman sa iba't ibang mga bansa upang ipahayag, maging saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ipapakilala nila ang nag-iisang Diyos sa Israel, no? At yung mga Hudyo ngayon na nasa iba't ibang mga bansa, mag-uuwian doon, babalik doon. And
the Lord will be magnified, the Lord will be sanctified, and all the nations of the earth will know the Lord, the Holy One in Israel. No? Pero bagamat ang binabanggit lamang natin dito is tungkol sa Book of Ezekiel, marami mga parallel na mga verses pa yan na tatalakayin din natin sa mga susunod na pagkakataon patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, patungkol sa pag-apak ng kanyang mga paa, patungkol doon sa mark of the beast, patungkol doon sa mystery of iniquities. No, lahat na lahat yan. Inuuna-una lamang natin yung iba't ibang mga bagay-bagay para pagka na ipaliwanag natin ang mga hiwa-hiwalay na mga hula na ito, pag tinalakay natin isa-isa, mas madali nating maiintindihan. So muli, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa inyo na patuloy na nanonood, nakikinig sa pag-aaral na ito. I pray na susunod magkita-kita muli tayo. Again, this is Pastor Ramil, and may the Lord bless us all. God bless.